Ganito ang buhay ng ilang residente ng barangay Dampalit, Malabon City. Kailangan sumakay ng balsa sa bawat labas-pasok ng kanilang mga bahay. Ang 68 anyos na si Gloria na halos isang dekada nang naninirahan dito, walang takas sa naging hagupit ni Goring. Pag yung malakas ang alon, gumagewang-gewang yung tirahan namin. Tapos, nung natanggal yung tali, kung saan kami nakarating, ganun. Tapos pag kayo malakas ang alon din, pumapasok ang tubig doon sa loob. Natatakot kami baga mamaya matanggal po yung ibang drum. May drum lang kasi yan. Sa tuwing may bagyo, napipilitan silang lumikas patungo sa kalapit lang na bahay sa takot na baka tangayin ang kanilang tirahan. Pag malakas ang ulan at pati yung alon, tumatawid kami sa balsa. Lumilipat kami. Pag wala na, doon kami bumabalik. Sanay na rin po. Kaya lang natatakot kami. Hindi ako marunong lumangoy. Kaya maahon agad ako. Saksi rin si Elizabeth sa hagupit ni Goring. Mahigit 4 na dekada na siyang naninirahan sa ibabaw ng ilog sa barangay Dampalit. Di naman pinasok yung bahay namin ng tubig, wala. Karsada lang talaga namin, yun ang baha sa amin. Ito yung nakakatakot ko talaga, yung hangin. Yung bahay namin, yung dingding talaga sira. Talagang iba kasi ang hangin dito, halos hindi ka makakalabas. Ayon sa Malabon Municipal Disaster Risk Reduction Office, sa 21 barangay ng syudad, 10 ang nakaranas ng pagbaha. Nitong mga nakaraang araw, meron naman pero hindi siya ganun kataas dahil meron tayong mga pumping station, mga flood control na all over Malabon ay gumagana naman kaya mabilis na nagsusubside yung flooding dito. Papasalamat tayo dahil wala tayong naitalang naglikas dito sa mga nakaraang bagyong Goring. Handa naman ang lokal na pamahalaan sakaling kailanganin ang pagbubukas ng mga evacuation center at pamamahagi ng food packs sa mga masasalanta ng bagyo. EJ Gomez, CNN Philippines.